Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin ang police report na nanggaling na mismo sa Beverly Hills Police Department na na-acquire po or nakuha po ng Net25. Sila na mismo po ang nag-reach out sa saan? Sa Beverly Hills Police Department. At ito nga po yung binigay nila. However, before natin yung pag-usapan, punta tayo dito sa pinost ni Sir Bobby Tiglao noong July 14. Okay? Ayon sa kanya, meron di umanong nag-send nito sa kanyang photo na ito via Viber. Okay, hindi niya po dinisclose kung kanino at sino ang kanyang naging sender. So dito, malinaw, no, na ito ay lumalabas na parang report galing sa lehitimong source gaya ng BHPD. Dito guys sa report na to, may mga lumalabas na information na pinakita natin. Now, hinanap ko kung sino ang originator. So, lumalabas na parang si Bobby Tiglao. Hindi ko sinasabing si Sir Bobby Tiglao, no? Pero parang siya ang originator dahil may nag-send umano sa kanya sa Viber. Which is, etong very document na to, nakita naman natin kay Coco Locoy. However, itong si Coco Locoy, mas lalo niyang ine-expound ang kanyang pagre-research. Ang ginawa naman ni Coco Locoy dito, kinumpare niya, no, itong report na ito na hindi mini-mention kung ano ang kinamatay ni Mr. Tantoco, which is under sa County of Los Angeles medical examiner. So, in-specify nila exactly doon sa autopsy na cocaine effect ay kinamatay ni Mr. Tantoco in a manner of accident. Ngayon, punta naman tayo dito sa letter. Okay? Ayon dito sa letter, this letter is in response to your request that made electronically on July 15 under the California Public Records Act. The request seeks disclosure of a report that occurred on March 8, 2025 under case number 2025-11805. So basically, excuse me, I am having a runny nose. So basically, tama yung case number. Okay? Hanapin natin yung okay. So, ibig sabihin, nag-i-exist talaga yung case number. Okay? 2025. Makikita nyo nga rito, guys. Okay? Meron. Ngayon, balik tayo dito. The Beverly Hills Department, the Police Department, has determined the request in part 6 copies of public records in BHPD's possession. Okay? And sa ayon din dito, under the act, BHPD is not required. Okay? Yun din naman yung sinabi nila rito. It's not required to disclose any records of complaints to or investigation conducted by or records of intelligent information. So, parehong-pareho lang yung salitaan. Okay? Information security procedure, the officer of the Attorney General and the Department of Justice, the Office of Emergency Services, and the state or local police agency, or any investigation or security files compiled by any other state or local agencies for correctional, law enforcement, or license purposes. That is under the government code
7923.600. The records sought in the request fall under the exemption and therefore will not be disclosed. So basically, hindi po nila ilalabas yung buong detalye ng police record ng case ni Mr. Tantoco. However, no, sabi nga nila, BHPD is providing the following information in accordance with the act. Okay? So that investigation, date and time, victim Juan Paulo Tantoco, 44. Okay? Ngayon, balikan natin dito. So almost pareho kung ano yung nakalagay. No? Pero hindi na, may location ba? Oh, pareho din yung location, chinek ko. Ngayon naman guys, kung titingnan naman natin kung ano yung sinabi sa summary of incident. On Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 hours, officers were dispatched on the Beverly Hills Hotel regarding the person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest expression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. If you should have any question, please feel free to contact me. So, same person, Donna Courtesy, no? Record supervisor for Tricia, interim records manager, custodian of records. Now, the big question is, bakit hindi in-indicate dito ano yung cause of death nitong male victim, ano yung sino yung naabutan nila? Because it's so impossible na mismo si Tantoco pa ang tumawag sa 911 para lang ma-rescue siya. Definitely, there is someone, no, na may tumawag. At alam naman natin, okay, nakasama ni Mr. Tantoco ang kanyang may bahay dahil nga iyon ang official, no, kasamang entourage, no, o delegate ni Liza Marcos. Yon, again, kung babalikan nga natin, ayon nga dito, hindi ko gina-justify yung una nating nakitang record. Pero ayon nga dito, meron silang hindi i-disclose. Okay? Balikan natin. Ano sabi? Saan yun? Therefore will not be disclosed. The records sought in the request fall under the exemption and therefore will not be disclosed. So that doesn't mean nung ito ay isinend, okay, this is the full police report. Kasi meron din isang report na lumabas. At nag-provide ng link dyan si Coco Locoy. Under sa report ng medical examiner, okay, ang possible cause of death ni Tantoco ay cocaine effect. Diba? O, punta natin yung post ni Coco Locoy. Ayan. He provided a link. Ito po yung link ng County of Los Angeles. Nakalagay din dito. Okay. Case number 2025-04-04377. Place of death, hotel. Cause of effect is cocaine effects. Dito nga ang case status closed eh. Body status released. Oh, sino investigator? Si Laura
Araujo, sex male, ethnicity Asian, probable atherosclerotic or cardiovascular disease. Cocaine effects, yan po ang sabi. So bakit hindi ito nilalabas o hindi ito kasama sa police report ng Beverly Hills Police Department? 'Di ba? And that we have to respect kasi ayaw nga nila mag-disclose ng full report. Dahil yun nga ay under sa mga batas na meron sila locally diyan sa Amerika. Can you say exactly na ito ay isang fake news? Kaya sabi ko dito sa nag-comment sa akin, no? Ayon sa kanya lang yan nakakatawa analysis mo dito, Shanoy. Masyado kang naniniwala kay Sarah. 'Di ba ikaw ang butata ngayon, ha? Content ka kasi agad isip-isip din. Oh, sabi ko babalikan ko talaga siya paniwala kay Sarah. Butain kita, bobo ka. So ngayon, tama nga, palitan mo yung pangalan mo na ano, no? LOL Factory. Tingnan nga natin yung page niya. 'Di ba? Puro kagaguhan lang yung laman. Sabagay, LOL Factory nga naman. Ilagay mo na dyan, Ulul Factory TV. Content ka ng content. Tangina yung mga content mo nga pang bobo talaga. Kaya tama lang talaga sa LOL Factory. Pero dapat palitan mo na yung Ulul Factory. Di ba? Malinaw na malinaw. Sabi dyan. Na hindi nila i-disclose. Kasi ultimo yung sinabi ng medical examiner dito, hindi nga binanggit ng Beverly Hills Police Department kung ano yung kinamatay. Itatoko. Diba? Now, the question kaya, bakit hindi nila ma-disclose? Is it because of the loss? Or is it because there's an ongoing case against the people behind it? No? The question is who? Kaya nga guys, no? Tama lang din yung ginawa talaga ni Senator Amy Marcos na magbigay ng clarification statement itong si Liza Marcos tungkol sa nangyari talaga dyan kay Tantoco. Okay? On the top of that, dapat din matanong yung asawa ni Mr. Tantoco, which is yung asawa niya. Was she present nung time na nangyari yun? Di ba? Niniwan ba talaga nila mag-isa si Tantoco doon sa kanyang kwarto? Kasi nangyari yun umaga of March 8. Pero may mga nakita nga tayong may mga nakita tayong picture na pinost ni Liza Marcos kung ano yung mga ginagawa niya during the day. So parang lumalabas no March 8, she was not at the place kung saan nangyari yung kaso. But then again, it is also important na marinig din natin yung side niya. No, malinawan tayo kung ano ba yung nangyari dahil entourage niya yun. 'Di ba? Kahit pa sinasabi ni Claire Castro na hindi siya kasama sa official entourage. The fact na kasama siya, cargo siya ni Liza Marcos. 'Di ba? Alam naman natin kaya magbayad ni Mr. Tantoco ng sarili niyang plane ticket. Pero, kasama ba siya sa binayaran ng gobyerno? Insulted, huwag na natin pag-usapan yun. Dahil, definitely, babayaran ng gobyerno yon dahil yung kanyang asawa ay kabilang nga sa official entourage. Pwede bang sabihin agad ni Claire Castro na ito ay isang fake news?
Kaya nga hinihingi natin na bigyan linaw ni Elisa Marcos, 'di ba? At ang sinabi lang naman ni VP Sara, okey, una, sabi ni VP Sara, before pa naglabasan ito, na ang kinamatay ni Tantongko ay cocaine, ay dahil nga sa pinagbabawal na gamot, dahil natagpuan di umano ang white powdery substance. At ang naging basehan niya isang police report. At nakita rin niya do'n sa isang police report na yon ang pangalan ni Lisa Marcos. This is months ago, 'di ba? This is months ago. Ngayon may lumabas na ganyan. Sinabi ba mismo do'n sa report ng tawag dito, sinabi ba do'n sa police report na ito ay tampered? Balik tayo, tingnan natin yung ano, yung report. Ito lang sinabi ng ano, ito lang yung sinabi ng walang sinabi exactly based on their letter ang Beverly Hills na ang kanilang binigay o ang nagsi-circulate ay isang tampered. Hmm. Kasi kung meron, bakit hindi nila sinabi dito officially? Hmm. So, parang lumalabas din ulit dito. Ang sinabi lang dito, this letter is in response of the request that was made electronically under the California. The request seeks disclosure of the report that occurred in March 8 under the case of pwede bang maging magkaiba yung report na hawak o nabasa ni VP Sara Duterte o natanggap ni Sir Bobby Tiglao? Ang sinabi lang naman dito ng News 5 nakakuha ang Net25 News na information ng original copy ng Beverly Hills Police Department letter report sa kaso ng pagkamatay ni businessman na si Paulo Tantoco. Makikita sa pinagdalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay at mga personalidad na sinasabing iniimbestigahan na insidente kabilang sa pangalan ni First Lady Liza Araneta, Araneta Marcos. Sinabi ng BHP Detective Chris Coulter na wala silang inilabas na ganung information at kumakalat na dokumento at lumabas sa balita ay tampered. No, ayon sa isang detective. Pero wala sa kanilang official document na ibinigay, no? Pero ang tanong, yun nga yung tanong bakit hindi nyo in-indicate dito kung ano ang official cause of death? July 15 pa 'to. Para nga sa medical examiner ng Los Angeles, lacounty.gov 'to, Ayon sa County of Los Angeles Medical Examiner, sa kanila case closed na, body released. Hmm. Masasabi mo ba na itong website na 'to, fake website? Hindi. Diyan pa lang mag-iisip ka na, Bakit hindi mini-mention ng Beverly Hills PD dun sa kanilang report ano yung cause of death. So, ibig sabihin, there are also information na hindi nila dini-disclose. One of which is the cause of death at sino yung mga taong inabutan nila, which is basically, we find it very impossible.
nawala doon yung asawa ni Tatoco para siya ay, tumawag at responde, 'di ba? Puwede rin naman talagang wala siya ro'n. Kasi bakit naman sinong tumawag sa 911? Yun yung isa nating kailangang malaman. Sinong tumawag sa 911? Pumunta ba dun yung, employee ng hotel para mag-room service, like maglinis ng kwarto at natagpuan na lang patay si Tantoco? Maraming possibility, marami tayong puwedeng isipin, 'di ba? But at the end of the day, merong mga taong kukwestiyonin tungkol diyan, and they cannot, you know, run away from it. Tapos ngayon hindi pa pupunta si Lisa Marcos sa Amerika. Bakit kaya? Hindi rin nila dinisclose kung bakit. So, mapapaisip ka na naman, 'di ba? Anyway guys, again, kung kayo tatanungin ko between between those information na hindi rin ba kayo mapapatanong gaya ng paano ko tinatanong sa sarili ko, bakit hindi nila nilagay or in-indicate na ang cause, we're talking about ano, Beverly Hills, Police Department. Bakit hindi nila in-indicate kung ano yung naging cause of death? Bakit hindi nila in-indicate kung sino yung mga kasama? Only because puwede nating maintindihan that they cannot disclose those kinds of information. Ang sinabi lang nila kung ano yung basic nilang naabutan. However, iba rin yung nakikita natin dito sa medical examiner, which again, para sa akin, I'm going to consider this as a legitimate website where we can see this. 'Di ba? Case closed. Paano nila nasabing case closed? Ano yung batayan nila ng case closed? Pero the body was already released. No. Pinaka-prime lang naman natin dito, it's not about Tantoco being a drug user, but basically, paano to nangyari under the watch of Lisa Marcos. Okay. So, again, we urge her to make a statement. Meron din mga nagsasabi na kaya siguro hindi magbibigay ng statement yan because meron ongoing case sa Amerika na, 'di ba, pwedeng, pwedeng may rules ang ano sa states ng sub judice and she don't want to be subjected to a violation as such. Okay? Then again, we are going to closely watch this and susundan natin yung mga susunod na events patungkol dito.